So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman doon sa mga pogo dito sa Pilipinas. Ano, at actually, title at thumbnail pa lang medyo napapaano ako ba na, Diyos ko po, dumadami or nakaka-alarma na to. Sobrang dami na palang pogo. Biruin nyo, pati Pambanga naman. So, yun, ang video ito ay from Pinoy Car, guys. So, yan yung panonorin natin. At meron itong pamagat na mga bagong natuklasan ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa mga pogo sa Cavite at Pampanga. Pampanga yan, men. So, bago na naman yan. Yung Cavite, narinig na natin at yung Tarlac. So, yun bago natin simulan, Pinoy Car Guy. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, mga bagong natuklasan ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa mga pogo sa Cavite at sa Pampanga. So, like, comment, share, subscribe. Start. May na-report po ba sa inyo na mayroong panibagong Pogo Hub dyan sa Pampanga ba na ni-raid ng mga authorities ng tao? Dami. Yes, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media, ni-raid po sa Porac. May naging concerns pa nga kung ito ba ay na-leak, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, nairaos po iyan at malamang makakarinig na tayo sa kanila soon kung ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng Kayo ba guys, do you think, ano ba yung mga human trafficking na yan? Hindi kasi yung human trafficking naman parang, depende rin siguro kung sapilitan ba silang tina-traffic dyan, ano? Or kagustuhan din nila. Kasi kung sapilitan sila, yun lang siguro yung dapat i-rescue, ano? Tapos yung sumama naman, do you think need yung mabulok din or ikulong din? Maybe, correct me if I'm wrong. gulo ng Pogo doon ang kanilang iimbestigahan na. Ma'am, si retired Brigadier General Jerry Samudio, may pinadala po siyang mga information na para sa tingin niya, warrant sa Senate inquiry. Galing daw ho ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Kaugnay po ito ng, sabi niya, ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba na sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove. Anak ng tokwa, 30,000 Chinese. Grabe. Ang dami nun, men. Ano na kayang mangyayari sa Pilipinas? Ano? Kung yung 30,000 na ilalagay dyan or ano, yan yung some kind tutulong if ever na magkaroon ng or manggulo yung China talaga. Like mag-start yung kinakatakutang battle between China and Philippines. Grabe, no? Gina-atake tayo sa labas, tapos dito rin sa loob. Parang ganun yung mangyayari dyan. Dapat talaga, sa ngayon na, though hindi naman talaga natin alam kung mag-i-start talaga yung gulo between Philippines and China, no? Or kung kailan man mangyayari yan. Dapat siguro, ngayon pa lang, i-clear na yung mga gusot na yan, especially dyan sa Cavite, kasi sobrang nakaka-alarma yan. Di rin biro yung 30,000 na. Diba? And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's. What the heck? No Filipinos can access. Grabe, ang hihigpit, ang lakas ng loob nila maghihigpit dito. Kala mo talaga taga dito eh. Buti pa sila guys, sobrang higpit nila dito mismo sa bansa natin. Pero yung bansa natin, yung mga illegalista na nakakapasok dito, parang ang dali-dali lang para sa kanila. So mapapatanong ka na lang or mapapaisip ka, paano ba naging mahigpit yung Pilipinas kung yung mga kontrabando nakakalusot nga dito sa bansa eh. Magugulat ka na lang, mga sasakyan. Paano na ilulusot yung sasakyan niya? Ang laki niyan.
Tapos nakakalusot lang dito, di ba? So, dahil yun nga, involved din yung mga ano natin, mga kapwa Pilipino natin dyan. Kaya nakakalusot yung mga yan. Yan din yung isa sa nakakalungkot talaga. Sangley Point Naval Base at marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong ho niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon Kung sa matuloy. rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung 3 buwan lang. Kayo agree ba kayo dun? 3 buwan. Bakit hindi forever? Diba yan? Ang sigaw nga ng sambayan ng Pilipino dito, ban all pogos. Alisin lahat. Tapos forever. Diba? Kasi, sige, sabihin natin na ano lang sila, 3 months lang sila na iban. Tapos na-cleared na yung iba. Ang nakakatakot kasi dyan, at first, yung mga pogong yan siguro, at first, sobrang ganda pa ng mga layunin or mga pinagagawa nila. Parang hindi pa nila binabahira ng kasamaan. Pero yung iba, katagalan, doon na gumagawa ng mga kasamaan eh. Di ba? Halimbawa ngayon, nagulat na lang tayo na, meron na pala mga hacking na nangyayari sa government natin. Di ba? Yun dapat yung, I think, paghandaan natin, na lang talaga, tawag dyan, prevention is better than cure. Tama ba yun? Prevention is better than cure? Di ba? Ewan ko. Tuloy. Ano-anong pinagsasabi. tapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero may initial info na kayo tungkol nga dito sa island ko? Yung ganitong mga inputs mula sa social media sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate step to address this concern. Simple. Maraming salamat kay General Zamudio. And i-follow po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marla. Sa Senado. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung island Akala ko si Harry Roque, parang ko, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. And actually, even before that, may mga ganong concern na na yung pagtatayo ng POGOs doon, baka parang smokescreen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang POGO ba ay banta sa national security. Dahil may... Wait. O, yan. Ang POGO ba ay banta sa national security? Ngayon, patalinuhan na lang tayo dito. Ngayon, magtatanong tayo sa normal people lang, normal Filipino. So, kayo, mga viewers tayo. Para sa inyo ba, ang POGO ba ay banta sa national security? Comment down below, tapos yun explain nyo kung bakit banta ang POGO sa national security. Siguro naman may mga hint na kayo dyan, di ba? Kasi napag-uusapan na din naman yan. Sobrang tagal ng usap-usapan dito yan. Especially nung pumutok yung issue ni Mayor Alice Go, di ba? Kasi for me siguro, yes, of course. Ikaw ba naman, malaman mo na sila, pati mga hacking or meron pa nga sila mga torturing or whatsoever, mga scams. Diba? Hindi lang sa national security, kundi sa kapwa Pilipino pa mismo. Sa mga pobre, sa mga mahihirap. Kawawa yung mga mabibiktima pa. Diba? Dapat ngayon pa lang, wala na, trabahuin na talaga. ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Tama. Yung kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit nyo nasabing national security threat na yung POGO? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa rules
ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. Eh, ma'am, Okay, so ang tanong ni Sir dito, paano mo siya nasasabi na national security or makakaapekto sa national security yung Pogo? Kasi yun nga, kadalasang laman ng Pogo or involved is Chinese. Ngayon, alam din naman natin na yung China talaga at Philippines, sobrang init talaga ng tension natin, dyan sa West Philippine Sea. Tapos yun nga, doon pa lang sa mga, siguro yung scamming, medyo labas yun sa national security. Pero yung hacking ng government, I think si Senator Risa naman ata yung nagsabi nun na pati hacking ng government natin, di ba? Meron doon. Or suspected. Ewan ko kung suspected ba yun or allegedly pa lang yun. Basta something, yun yung napag-usapan ng mga nakaraang videos. So talaga, malaki talagang impact niya. 'Di ba? Yun ngang Pogo Hub doon sa Bamban na sabi doon ni Senator Win Gatchalian na 6.6 billion funds niya na hindi naman parang walang transparency siya dito sa Pilipinas. So parang minani-laundered style yung pera na baka galing sa ibang bansa. So doon pa lang billions galing sa ibang bansa. Bakit naman popondohan yan? Kung walang ROI, di ba? Kung hindi sila titiba-tiba or wala silang makukuha pabalik. Yung mga honghang doon na nagfa-funding yan. Walang paki kung walang kita yan or walang balik yan sa kanila or wala silang makukuha. Siyempre, meron yan. Billion yung pinasok Di ba? Meron talagang something. Di lang talaga natin matumbok kung ano yung But meron talagang something, man. Siguro naman agree din kayo dun, di ba? ay follow up ko lang, in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Zamudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council kasi siya yung nag-share ng information? Si General Zamudio. Sa kanya. Siya yung nag-share sa kanya yung... siya ba mismo? Tinatanong ko. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Posible, maimbita sila, but at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin. Dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ang council. Ma'am, tanong lang po, Doon sa executive session, establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko National threat. na-establish na threat ang Pogo sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years. Oo nga dapat talagang involved na din ang Presidente dito or kunin din yung some kind siguro mga plano niya or whatsoever. Kasi syempre, siya yung command-in-chief dito sa Pilipinas, di ba? Tapos national security yung usapan. Command-in-chief ba yun? Kalimutan ko. Iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Tama. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng Pogo kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga Pogo na ito. At sana walang magpapabayad. Yun lang, ayusin nila yung mga trabaho nila. Hindi yung i-imbestiga tapos baka masuhulan. Baka lang naman. Sana walang ganun na mangyari. Para smooth talaga at maresolba. Di ba? Pilipinas tumin. Kung Pilipino ka, dapat dito ka papanig sa Pilipinas. Hindi sa pera. Hindi sa pera ng mga banyaga or sa dayuhan. Kasi, nako, pagsisisihan yan. Kasalanan mo yan kung mga kaapu-apuhan mo maghihirap dahil sa kabuwaka na ngayon mong whatsoever.
Ay ko talagang mag-harsh words dito sa YouTube. Hindi ko naiiwasan minsan, nanggigigil ako. Buwakang yun. Tuloy. Doon to sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO. Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So, sana Mag-push through. ang tawag na to, ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kaysa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Yun. So ayun, hintayin na lang natin men yung yun nga sabi dito ni Senator Risa Ontiveros na sana makarating din to sa presidente or ano ba yun, mag-action na din siya, something like that. Sana nga makarating na talaga yan. Though meron na, naririnig na yan ni President Marcos Pero sana kapag darating yung time na yun na si President Marcos ay na siya, magbibigay na siya ng command na okay, tanggalin lahat ng POGO. Sana dadating din yun at I believe naman na si President Marcos ay ano din yan. Ayaw niya din siguro ng posibleng makapagpahamak sa national security natin, di ba? So sana din siya, align din yung ni Mr. President tungkol sa usaping POGO na yun nga related siya sa mga Chinese, di ba? Especially ngayon, alam niyo naman kung gaano talaga ka-firm yung stand ni President Marcos dyan sa WPS, Pag ganyan-ganyan lang yung pangulo natin, pero gigil na rin yan sa China, like siguro yan, Diyos ko talaga itong mga Chinese na to. Hindi siya nagpapatinag Every time talaga, yun nga yung may in-interview or nagtanong sa kanya yung Chinese general. Hindi umubra sa kanya. Sinabihan niya lang na, no, this is not just some kind of imagination or whatsoever. Diba? We stand of what is ours or whatsoever. Ginanon talaga Tapos yung Chinese general naman, natatawa ako kasi, you're long peace, you're violating something like that. Nang baliktad pa Napahiya siya ngayon. Grabe yung Chinese general na yun Ang lakas ng loob niya talagang tanungin si President Marcos ng ganun sa lahat ng tapos maraming lahi pa yung nakakapanood doon. Minsan talaga mapapaisip or mapapailing ka na lang talaga sa pinaggagawa ng China Like para sa kanila siguro, di bali na mabuka tayong tanga dito basta sa atin talaga yan. Sa atin talaga yung South China Sea na yan. Kakamkamin natin kahit na nagmumukha na tayo mang-aagaw dito or whatsoever. Sa atin yan. Gaganon-ganon Tapos yun nga, again, sa POGO, usaping POGO, yun, grabe if ever na pala yan, kung mag-a-approve na yung mahal na Pangulo, automatic wipe out na lahat ng dyan, ng POGO dito sa Pilipinas. Kayo ba? Agree ba kayo doon na kahit na siya, baka-apekto siya ng konti lang naman kasi sabi nga nila yung POGO na yan ay may na-contribute din daw sa mga lugar, especially ganyan sa Bamban, yung POGong yan daw ay nakakapag-contribute din sila sa Bamban. Kala mo naman talaga kung gaano kalaki, di ba, or whatsoever. Tapos sa kanila na yan, kahit sabihin pa nating million din yung ipinapasok nila. So what? Kung ang kapalit naman yan ay national security natin, yung mga kapwa Pilipino natin na ini-scam lang nila or whatsoever, di ba? May mga tino-torture sila, may mga human trafficking na mga scenarios. Dapat close na lang talaga lahat para wala nang problema, di ba? Hindi na tayo hahantong sa ganito na raid, paulit-ulit ng raid, tapos padami naman. Kumbaga parang siya ni-raid ang isa, nag-close, may nag-off-bin na dalawa. Parang ganun yung nangyayari kasi hindi matapos-tapos yung POGO dito So para maiwasan yung ganyan, dapat close na lahat. 'Di ba? Ganun lang naman siguro. So yeah, that's it. Again, Pinoy Car guys, support nyo yan guys. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Also, credits na rin sa Senate of the Philippines. So I think that's it na lang muna. Comment down your opinion below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.